So let's give the Lord our best clap offering for this morning. So, last week we talked about spiritual discipline, no? The tithe challenge, no? Or tithing is a spiritual discipline, no? The next week we will continue with our financial freedom series, but yung alternating series natin, we will go back to our real life discipleship series. All right? So equipping disciples who make disciples, no? The last time na nandito tayo at pinag-usapan natin is yung how to be an intentional leader. Do you agree that everybody was called by God to be an intentional leader, right? So, we talked about intentional leaders imitate Jesus, no? So, kapag intentional ka rin, nagagayahin mo si Kristo. Kaya nga may WWJD, no? What would Jesus do? Before you act, what would Jesus do? No? So review lang. Pinag-usapan natin last time we were here sa series na to, the discipleship journey requires an intentional leader. Number 2, Jesus himself, no, modeled being intentional. So kung kailangan mo ng modelo, andyan si Kristo. Alright? Jesus adapted his plan to the needs of the person. So nag-a-adjust si Kristo. No? Kung ito ba ay spiritual infant, spiritual child, spiritual young adult, or spiritual parent, so nag-a-adjust si Jesus Christ. So ganun din ang panawagan sa atin. Dapat nag-a-adjust tayo. Alright? So kanina yung inaawit natin, Jesus bring the rain. No? Alam nyo, madaming pagkakataon sa buhay-buhay natin na kahit maliliit na bagay, it pains us. No? Pero still, kaya masaya tayo, kagaya ni Conrad, birthday na, happy pa, at saka pumasa pa sa exam niya. Diba, kahit masaya tayo, or minsan meron tayong nararamdam na lungkot, no? At nagkakaroon tayo ng konting mga struggles, still, hindi natatapos ang panawagan ng Panginoon na we need to make disciples. Alright? So, continue yun, at saka hindi siya mawawala. You see, intentional leaders understand the game. That would be our topic for this morning, no? Pag-usapan natin that intentional leaders understand the game. Ano yung game? You see, have you ever watched young kids in a town fiesta engaging in a boxing fight? No? Nakakatawa kasi ito yung mga bata na to, pinagsasabong nila pag fiesta sa atin. Kapag nagsuntukan yung mga yan, bara-bara, di ba? At ngayon ko lang na-realize na nakakatawa, tingnan sila, or natutuwa tayo dahil fiesta naman, pero delikado pala na ginagawa sa mga bata kasi magkamali na suntok, pwede mamatay. Right? So, pero alam nyo, since wala silang training kung paano lang sila sumuntok, bahala na si Batman. Di ba? Alam nyo, these kids won't master the game on their own. No? Kahit araw-araw silang magkaroon ng sumali sa fiesta, hindi nila ma-master yon. They can gallantly stand on top of that canvas, wear gloves, and be half naked. But that does not ensure that they are learning the game of boxing. Do you agree? No? They need someone who knows the game. A coach to teach them. Right? So, just like us in discipleship, we need a coach. Our coach is Jesus. Hindi siya pumunta dito para to go at pumunta doon sa maraming tao at i-disciple yung maraming tao. No, nag-coach siya ng 12. Right? Nag-focus siya. So, ganun din ang panawagan natin, to be a coach. We need a coach and we need to coach. Right? Parang tayo bilang mga magulang, tayo una naging anak and then eventually naging magulang tayo. A good boxing coach will know more than just an uppercut, jab, or straight and hook. Right? So, ganun din. Effective coaches know more than just a piece of the game fight. The same is true with disciple makers. Parehas lang. Okay? Parehas lang siya. Yung game at saka discipleship, parehas lang. Alright? We need the coach. We cannot just add to some pre-packaged discipleship mix and steer until a disciple is made. Hindi siya parang Gatorade na or parang Kool-Aid na ginagawa lang. I hope sana ganon. No? Gagawa ko ng disciple para kay Kristo. Charan! Tapos na. Diba? You see, discipleship, talagang Jesus will bring the rain. Discipleship is not easy. Discipleship is hard. Right? If you're looking at your first disciples, kung ikaw ay tatay,
Kung ikaw ay asawang lalaki, ang first disciple mo ay yung asawang babae. No, ang pangalawang disciples mo ang yung mga anak. Hindi ganun kadali yun. No? Pagkatapos, ang susunod mong disciples, yung mga nasa labas ng bahay mo. Hindi ganun kadali yun. It will take time, it will take effort, no? It will take a lot of energy na ipupour mo, no, to make disciples. Whether you are a parent, small group leader, Sunday school teacher, or a pastor, God is bringing people into your path whom you can disciple. No, hindi siya aksidente na nakilala mo yung mga tao na yan. But to be an intentional leader / coach, you must know the game. Ano ba yung game na pinag-uusapan natin? Sabi natin, ang topic natin for today, intentional leaders know the game. In discipleship, no, understanding the game means number 1. There are 3 things that we need to learn for this morning. 3 bagay lang. Understanding the spiritual battle. If you want to be part of the game, dapat ready ka. May kasabihan sa atin, sabi ni Jaworski, no? Kung ayaw nila masaktan, wag sila mag-basketball. Somehow, totoo yun. Talagang hindi lang fun. Kahit na naman ang namang game, no? Hindi lang siya fun, sometimes masasaktan ka. No? And this kind of game, masasaktan ka rin. Right? There are times na sometimes you will hurt people or people will hurt you. No, but no, understanding na ang kalaban mo hindi yung disciple mo or yung disciple maker. Do you agree? Ang kalaban mo ay spiritual battle. And later we will talk about that. Number 2, maintaining a biblical worldview. You must be focused doon sa worldview ng Panginoon kaysa sa biblical point of view ng Panginoon kaysa doon sa worldview ng maraming tao. And number 3, avoiding an overdependence on classroom settings like this. Alright? This is not Christianity. I tell you the truth. Baka akala nung marami, just going to Sunday, Christian na. Just going to life group, Christian na. Just reading the Bible, Christian na. Just praying to God, Christian na. This is not only Christianity. This is part of Christianity, but this is not about it. This is a training ground. Real Christianity is Monday to Saturday. Do you agree? You see, let's start, no? In understanding spiritual battle, everything is a spiritual warfare. Nung ikaw, hindi pa nakakilala sa Diyos, ang gamit-gamit mo palagi physical. Right? Flesh and blood. Alright? Pero nung nakilala mo ang Diyos, na-realize mo, oh, I am a spiritual being. I have an eternal destination. Right? So, ano ba yung spiritual battle? You see, disciple makers need to understand the spiritual realities behind the world we live in. Christians are in a spiritual battle for souls against an enemy that seeks to destroy everyone. Yun lang ang goal ng enemy natin, to seek and destroy you. Yun lang. Ang goal ng Panginoon, to seek you, to find you, to love you, to comfort you, to cover you with His love, to put a hedge of protection over you, to provide for you, to give you hope in a future. Ang ganda, ang dami. Pero yung enemy, dalawang bagay lang, hanapin ka at sirain ka. Alright? So, kanino siya magda-double time? Tingnan mo yung katabi mo, sa kanya. Kasi you made a decision to seek God. Right? So, this is spiritual battle. Ngayon, ano ibig sabihin nun? In Ephesians 6:13-17, we will open our Bibles and let me read this for you. Therefore, in verse 13, take up the whole armor of God. Paul is speaking about the whole armor of God. What is the whole armor of God? That you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand firm, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes of your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. This is the armor of God. You see, no, ang ginamit ni Paul, no, na Roman soldiers in full armor were common sight in Paul's day. Paul used the image of the armor
to help us understand the spiritual battle. Kasi every day, nakakita ka na naglalakad na Roman soldier during that time. So, ginamit ni Paul, so familiar kayo sa Roman soldier, no? Ano ba ang Roman soldier? Nung chinek ko siya sa Google, na nakita ko kung paano dinescribe ang isang Roman soldier. Alright? Ang average height nila ay 6 feet, no? 6-footer itong mga to. So, dagdagan nyo ako ng 2 inches, may imagine nyo. So, 5'10 and a half ako eh. So, mga 1.5 inch, dagdagan nyo ako. Ganun yung average size nila. No? So, mga 200 pounder to ng mga tao. Malalaking katawan, tapos matitikas. Kaya, yung kaya nilang bumuhat ng 100 pounds ng yung mga kalasag nila, yung kanilang mahabang, tawag nito, sword, no? At saka kaya nilang maglakad ng 25 miles a day. Wow. Kasi wala naman sasakyan nun eh. Di ba? So kung mag-guard sila ng mga isang area, maglalakad sila 25 a day, average yun. Sabi ko, ano itong mga, ang lalakas siguro kumain itong mga to dahil kailangan nilang carbohydrates para ma-maintain yung ganong katawan, ganong lakas at ganong gana. So, hindi basta-basta kumukuha ang Roman Empire ng Roman soldiers. Kagaya natin sa Pilipinas, di ba? Pagka pumasok ka sa PMA, alam niyo ba na kailangan may at least 5'5" ka pag pumasok ka doon. Dapat buo ang ngipin mo. Dapat hindi ka duling, hindi ka pike, hindi ka sakang. Dapat wala kang physical deformities, buong mga daliri mo, buong kamay mo. Sabi ko, artista po ba kinukuha niyo dito? Sabi niya, hindi. Kasi future generals to mga to. Diba? Tapos, hindi lang yon. Kailangan may utak ka. Kasi may exam eh. Sabi ko, wow. Kaya kapag nakapasok ng PMA, we give high regard sa kanila dahil cream of the crop to mga lalaki na to or mga babae rin. May mga babae na kasi. No? So, talagang pinakita ni Pablo na isuot mo yung mga sinusuot ng mga cream of the crop. Right? So, gamitin mo to. So, sa mga modern time na to, sa modern warfare ng US Army, ito na yung mga naka-night vision goggles, mga ganon. 'Di ba? Mga yung pagka bumabaril sila, gumagamit ng laser to point out nasan yung target, no? So ganun na ka-high-tech. During that time, kapag may ganyan, high-tech 'yon. No, ano yung hawak-hawak nila, 'di ba? So meron dito na helmet of salvation. Ang sabi ni Pablo, magsuot din daw kayo ng helmet. Huwag niyo kalilimutan, ang salvation niyo comes from the Lord. Right? Kasi pag ang Kristiyano, nalimutan niya na save siya, ay nagawa na kasalanan. Do you agree? So, huwag niyo kalilimutan. Alright? Ano pa? Breastplate of righteousness. Dadalhin niyo palagi sapagkat ang Diyos niyo ay righteous. Ilagay niyo sa inyong dibdib, no, na kayo ay righteous. Kahit sa lahat, sa trabaho ng dadaya na, huwag kang mandaya. Dahil ikaw ay righteous. Dahil ginawa kang righteous ng Panginoon. Diba? Belt of truth. Diba? Sa mundo na to, pag-usapan natin mamaya yung worldview versus the biblical perspective, talagang magkaiba. Huwag mong kalilimutan na ang gospel truth ay lagi mo isusuot sa iyo sa pamamagitan ng belt of truth. Ano pa? Do not always use the shield of faith. Sa pananampalataya, yung ginamit kanina ni Conrad na gumamit siya ng pananampalataya na parang hindi ko kaya pero dahil nananampalataya ko sa Diyos, kakayanin ko. That is faith. Huwag mong iiwan ng iyong kalasag. Kasi sabi dito, idadart ka daw. Idadart ka ng evil. So kailangan mo ng shield. Right? So ano yung sword of the Spirit? Yeah? Ang Panginoon mo, no, ang siyang lalaban para sa'yo. Alam niyo, ang salita ng Diyos, sabi, double-edged sword. Nakita na kayo ng Batangas Balisong, di ba? Yung mga double-edged. Ibig sabihin nun, dalawa yung talim. So ganun din, makakasugat both sides. Ganun din ang salita ng Diyos. No? It's a double-edged sword. At importante rin na magsusot kayo ng Michael Jordan na shoes. Your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Sinabi rin sa Biblia na napakaganda daw ng mga paa ng mga tao na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya naman nakilala akong missionary na problema siya, no, at sabi sa akin ng Panginoon, bigyan mo siya ng regalo. Sabi ko, Lord, ano bibigay kong regalo sa kanya? To cheer him up, to encourage him, and go for the mission still. Kahit nahirapan siya, kahit nagkaroon siya ng maraming problema. Imagine, he has a good ministry dun sa Honduras. Right? Actually, pumunta siya dito, right? And nag-share siya ng gospel, si Pastor Hesper, no? At
good ministry. Meron yung ministry niya, yung church niya, nagkaroon ng school. So, it's a good ministry. Kaso, nagkaroon ng problema, nang hingi ng revolutionary tax yung M13 o whatever gang yun dito sa LA galing. It's a Latino gang. Pero siya nagbigay, so nanganib yung kanyang buhay. He needs to fled dito sa US kasama yung kanyang pamilya. So, syempre, discouraging yun. Diba? Gumagawa naman ako ng tama para sa Panginoon. Misyonaryo ako, tagapagpalaganap ako ng salita ng Diyos, and I'm experiencing this. No, to encourage him, I bought him shoes. And I told him, sabi ko, Pastor, napakaganda ng iyong paa. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon, magsuot ka ng bagong sapatos. Right? It's symbolic, mura pa. Doon sa, ang tawag doon, yung mura sapatos, Payless. Ang galing mo, ha? Doon ko lang binili. So, na-encourage siya, no, na, kasi sabi ko sa kanya na, the gospel, no, sabi dito your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Right? Alam nyo, the battle between heaven and hell is real. Totoo po yun. Okay? All paths do not lead to God. Ang sinasabi ng mundo, all paths lead to God. Ay, hindi kami may pares lang yan. Papunta rin sa Diyos yan. Diba? Total, sige, gawin mo yan. Papunta rin sa Diyos yan. Diba? Lahat ng sinasabi ng tao, isa lang ang Diyos, pare-parehas lang yan. Sabi ko sa inyo katotohanan, hindi po pare-parehas ang Diyos. Iisa lang ang tunay ng Diyos. Yun yung nakasulat sa likod ng t-shirt ni Manny Pacquiao. Naalala niyo yun? Sabi niya, Jesus is the name of the Lord. Yun lang ang Diyos natin. Right? So, hindi pare-pareho ang Diyos. Okay? Magkaiba si Jesucristo na namatay sa'yo, nagbigay sa'yo ng dugo, nagdanak ng dugo para mabuhay ka na muli, nagbigay sa'yo ng salvation, nagbigay sa'yo ng kaligayahan, heaven and earth. Magkaiba siya doon sa Black Nazarene. Magkaiba rin siya doon kay Santo Niño. Si Jesucristo lamang ang ating Panginoon. Alright? So, the battle between heaven and earth is real. All paths do not lead to God. There is one person, sabi ng Biblia, isa lang. He is the way, the truth, and the life. And His name is Jesus Christ. Amen? The eternal destinies of fathers, mothers, children, friends, and co-workers are at stake. Diba? Ano sabi naalala yung sweepstakes? Kaya yung stake, ibig sabihin, nakataya. At stake, nakataya, mga kapatid. Now, it is foolish to hope that a new Christian will figure this without a coach. Right? So, maraming tao, tatay, nanay, mga bata, mga kaibigan natin, kasama natin sa trabaho, imposible nilang maintindihan yung game pag walang coach. Tingnan mo yung katabi mo, yan ang tinatawag ng Panginoon to coach. Yun yung trabaho natin. Good for you, nakilala mo ng Diyos. Good for you, save ka na. Good for you, masaya ka. Good for you, pinagpapala ka ng Diyos. Pero tinatawag kang mag-coach. Do you agree? Tinatawag ka ni Kristo to coach. Good for Jesus Christ. Ang saya-saya ko kaya dito sa heaven. Sarap ng buhay ko. Ako ang Diyos, ako maker of all. Pero, anong ginawa niya? I need to go down. I need to leave my comfort zone and I need to coach. Yun din ang panawagan sa'yo. Huwag kang maglala. Safe ka na eh. Diba? Na-save ka na, maganda na ang pupuntahan mo, pero we need to work. Alam mo yon? Diba, minsan nasarap ng feeling. Magkaiba yung feeling kasi na nakatira ka sa squatter, alright? Na araw-araw hindi ka makakain, talagang struggle sa'yo para makakain, na ang dumi-dumi ng suot mo, na wala kang pera palagi, na doon ka naka-immerse, tapos araw-araw pag-gising mo, mura na naririnig mo, ang gulo-gulo ng buhay, right? Magkaiba yun eh. Magkaiba yun na nakatira ka sa Amerika, ang sarap ng tinitiran mo, ang sarap ng kinakain mo, ang sarap ng kotse mo, anytime, di ba, sinabi sa iyo ng Panginoon, pumunta ka sa squatter, okay lang, Lord. Madudumihan ka, okay lang, Lord. Bakit? At the back of your mind, babalik ako dun sa Amerika kasi masarap dun. Do you agree? Pero mahirap doon sa tao na wala silang babalikan. Dahil lang doon sila talaga nakatira. Do you agree? Pero ikaw ganun na nga eh. Diba? Kailangan mo lang madumihan, kailangan mong gumawa, kailangan mong gumalaw, kailangan mong mag-coach, pero at the back of your mind, may heaven ka eh. Save ka eh. Pero kawawa naman yung tao na totally nandun talaga, naka-immerse, ayaw mong alisin.
Hindi ka ang aalis, hindi ka mag-aalis sa kanila, hindi ka magtatanggal sa kanila, pero ikaw ang tutulong para magpaliwanag sa kanila na may Kristo sa buhay nila. Do you agree with that? You see, your hands ay may mga dugo. May tinatawag na sin of commission. No, you committed a sin. May tinatawag na sin of omission. Supposedly, dapat gawin mo, hindi mo ginawa. Diba? Ang panawagan sa atin, Great Commission, hindi Great Omission. Do you agree? No? Supposedly, magiging good testimony ka sa kasama mo sa trabaho, pero hindi mo ginagawa. Right? Huwag na natin, pagkakataon mo mag-share, huwag na natin pag-usapan yan. Politics, religion, huwag natin pag-usapan yan. Diba? Pagkakataon mo na mag-share. Right? O hindi ka na mag-share sa pamamagitan ng iyong bibig. Inatawag ka ng Panginoon na mag-share ka sa pamamagitan ng iyong gawa. No? Be different sa kanila. Diba? Ang sinasabi ng mga kasama sa trabaho, o tara, ilabas natin yung malaking ref na yan. Be different, make a stand for me, sabi ng Panginoon. Pero nahihiya ka, jahi naman. Aasarin nila ako na lang hindi nag-agree. Sige na, wala akong nakita. That is sin of omission. Do you agree? Kasi hindi ka nag-stand para sa Panginoon. Hindi mo tinuruan ng tama yung tao. Do you agree? So, merong mga blood sa kamay natin. Sisingilin tayo ng Panginoon dyan. Sasabihin niya, bakit hindi mo, alam mo yung katotohanan, ba't hindi mo sinabi sa Kanya? Sometimes nahiya tayo. Sometimes we have problem culturally. Do you agree? Dito, they was just simply, Conrad, your fly is open. Diba? Tapatingin tuloy si Conrad. Diba? Dito sa Amerika, sasabihin nila yun, diretsuhan. Kasi, concerned sila sa'yo. Pero, sa ating mga Pilipino, diba? Di bali. Malalaman niya rin yan. Mapapansin niya rin yan. My goodness, diba? Kaya mo ba na mapayapa sa maraming tao yung kapatid mo kaysa pagsabihan mo? Diba? Meron ka na talagang blood sa kamay mo na dapat mong maintindihan at dapat mong gawin. Number 2, maintaining a biblical worldview. No? What do we mean by this? No? Ano ba ang biblical worldview? Understanding the mind of God and mastering His Word are lifelong endeavors. Alright? So, huwag kang maglala kung nagbabasa ka ng Biblia at mabagal ka, okay lang yan, lifelong yan eh. Alright? So, basta importante nagbabasa ka, umuusad ka. Alright? So, Bible reading is not a race. So, huwag mong tatanungin kasama mo, anong ka na, di ba? Nasa ka na? Matthew na ako, di ba? O, nandito na ako sa Genesis 2. At di sa kalis na sa Genesis 1. Alright? So, hindi siya race. It's not about payabangan kung sino nakatapos. Ako, 3 beses o 10 beses ko na napaulit-ulit binasa yung Biblia. Hindi, it's not about that. Reading the Bible is all about you communing with God. Reading the Bible is that meron kayong, alam mo yun, naiintindihan mo siya. Hindi, binasa mo nga na binasa para masabi mo lang nabasa siya. Diba? Para magpayabangan tayong lahat. Diba? O, nasan ka na? Nandito na ako. Hindi. It's not, okay lang sa akin kahit di ka umalis sa Genesis, pero yung Genesis talaga ninanamnam mo. Alam mo, talagang blessed na blessed ka. Right? So, reading the Bible is not a race. No? Kumbaga, hindi siya tungkol sa magkakarera tayo. Our playbook is the Bible. But we don't have to know everything about the Bible before we can make disciples. O, linawin natin. No, marami kasi nagsasabi, kailangan nabasa ko muna ang Biblia bago ako mag-disciple. No. Tanda mo, nung panahon ni Kristo, hindi pa kumpleto ang Biblia. So, hindi applicable sa kanila yon. Actually, ang ginagamit lang nila nun ay yung Pentateuch, yung 5 first books. Right? Tapos, nung time ni Kristo, meron ng Book of Isaiah, kasi, di ba? Pero nung during time ni Kristo, ginagawa, or in the process pa lang yung history, isinusulat pa lang yung history, sinusulat pa lang yung gospel. So, paano nila babasahin yung gospel? Eh, ginagawa pa lang. Naiintindihan natin? So, kumbaga, to make disciples, kapag yung dinidisciple mo, napansin mo, na mas spiritual mature ka, you can make disciple. Naiintindihan natin? So, halimbawa, yung grade 2, pwede na siyang magturo sa grade 1. Do you agree? Kahit parehas kayong elementary. Kahit hindi pa kayo parehas tapos mag-aral. Naintindihan natin?
Kasi kung lahat tayo maghihintay makatapos ng pag-aaral, ay nako, inabot na tayo ng dilubyo, hindi na tayo nakapag-make disciples. Intentional leaders work to build and maintain a biblical worldview in order to better understand the game and make disciples. Ano ibig sabihin nito? What is your worldview? Ang pananaw ba natin sa mundo at ang pananaw ng Diyos parehas? Ang pananaw ba ng mundo at saka pananaw natin parehas? No? Worldview basics, no? Ito yung mga basics na worldview, pananaw ng maraming tao. No? Where did we come from? Yan yung mga madalas natin na maririnig na tanong. No? Saan nga ba tayo galing? Ang sabi ng mga tao, no? Sabi ni Charles Darwin, galing daw tayo sa unggoy. Ayoko atang pumayag nun. Dahil medyo hawig na nga kami, galing pa ako sa kanya. Di ba? So, ang biblical point view, ginawa ka ng Diyos. In His own image. Kung ikaw ba naman creator, gagawa ka ng pangit? Eh dun ako. Sa biblical point of view, right? Why is our world so troubled and violent? Kung totoo ang Diyos, bakit hinayaan niya na merong earthquake sa Nepal, di ba? Merong Yolanda, bakit may mga ISIS pinuputulan yung ulo ng mga tao, di ba? Bakit gano'n? Napaka-violent. Ano yung worldview doon? Ngayon, ano ang difference mo? Paano mo i-explain yun? Ano ang biblical view natin? No? Isn't there more than one way to God? No? Hindi, magdasal ka kay ganito, magdasal ka kay ganyan. Di ba? Ikaw, anong view mo? Anong biblical standpoint mo? Kaya na hot water si Paring Joel eh. Di ba? Nung nag-guest siya sa CNN kay Larry King. Si Larry King ay Hudyo. Alam niyo ba yon? He's a Jew. At si Larry King doesn't believe in God. No? Anong tinanong niya si Pastor Joel? Sabi niya, Joel, straight point, paano ako masisave? Maganda naman yung sagot niya. No? Kumbaga, wala naman, sabi niya, basta maganda na paikot. Okay? Pero hindi naman din mali. Okay? Pero paikot. Hindi diretso. Pero ang tinuturo kasi sa atin, dapat diretso sagot. Paano ka masisave? He is the way, the truth, and the life. Yun lang. Yun nga ang sinasabi sa Biblia. Huwag mo nang lagyan mo na masyadong adorno. Huwag mo masyadong gawan ng maraming kwento. Diretsuhin mo yung tao. Kaya masaktan siya o hindi, diretsuhin mo. May nagtanong sa akin, tanggapin niyo po ba ako sa church niyo? Kasi ako po ay bading. Sabi ko, welcome na welcome ka dito. Sabi ko, kasi ang Diyos, mahal niya ang mga homosexuals. Mahal niya mga bading. Mahal niya mga lesbiana. But He hates homosexuality. Sabi nga yun. Sabi niya, o di masaya naman siya. No? Pumunta siya sa church. Ang problema, nagkaroon kami ng one-on-one talk. Tapos yun niya ulit ako, Pastor, di ba hindi naman talaga sin? Kasi, kumbaga, we were born this way. Pero still, I would love na sana lagyan pa ng adorno para to make that person stay. Pero I need to give the blow. Kasi nasa hand, yung blood niya nasa hands ko eh. Para pagdating ko sa Panginoon, sinabi ko yung pinasasabi niyo, hindi ko pinaikot-ikot. Diba? Ano sabi ng Diyos? Diba? These are the things that I hate. Kasama yun. No? Sabi ko sa kanya, huwag kang maglala. May kasama yung adulterer, may kasama yung magnanakaw, may kasama yung blah blah blah. Hindi lang nakafocus sa inyo. Kaya minsan nagagalit kasi yung mga grupo na to sa ating mga Kristiyano kasi pinofocus natin yung galit ng Diyos sa kanila. Nung pagbasahin mo yung Biblia, isa lang yung sa nabanggit. Galit din siya sa mga adulterer. Galit din siya sa... Lahat to hindi rin makapasok sa kingdom of God. Naintindihan po natin? So, ang problema, pag nagpipreach, nakadiin doon. Kaya sakit na sakit yung mga tao na to. Nakuha niyo, ang dating sa atin, sa kanila, napaka-self-righteous yun naman. No, you must deliver blow. Ibo-blow mo yung kumbaga, that person must take the blow. Kailangan mo kasi minsan masaktan. Kasi alam nyo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ginagamit pang reproof, pang teaching, tsaka pang rebuke. Kapag pupunta kayo dito, hindi kayo nasasaktan, nako, delikado yan. May kalyo sa puso natin. Do you agree? Pero kapag aray ka ng aray sa Panginoon, ay maganda yan. Kasi ang sugat, pag nararamdaman mo pa, may pagkakataon pang mag-heal. Kapag hindi nararamdaman ng sugat, ketong yan. Di ba? Mahirapan na mahil. Do you agree? So, ganun din. So, I need to tell the person,
what is wrong and what is right. Ayun, nagtampo. Hindi ko na nakita. Alright? Anyway, I hate my job sometimes, pero I have to, messenger ako eh. I am not the message. Sometimes, since we hate yung nagpadala ng message, sometimes we hate the message, ipo-pour out natin sa messenger. Right? So okay lang yun. Part of the game. Part of the game. Intentional leader knows the game. Sometimes, sasaktan ka talaga. You know? Is there such thing as moral absolute? Ay, wala. Everything is okay. Orgy is okay. Sabi ng mundo. Diba? Inuman to the max, morning to morning is okay. Right? Na drugs is okay. Walang moral absolute. Ang sabi, kaya ang tawag sa Biblia natin is gospel truth. Everything stops doon sa gospel truth. Kahit anong debate natin sa araw na to, still, ang referee natin, gospel truth. Alright? How about, doesn't culture dictate right and wrong? So, paano naman yung sinasabi mo, 1 billion sa China, mapupunta lahat ng imperyo yun? 1 billion sa India, pupunta lahat sa imperyo yun? I don't think so. You self-righteous Christians. Right? Kung nga, minsan mapaisip ko, nga naman ano? Napaka-unfair naman ng Diyos natin. Hindi lang sila tumanggap kay Kristo, pupunta na sila. Pero still, that is the truth. Kaya nga marami tayong trabaho eh. Sa kapwa Pilipino lang natin, ayaw natin mag-share. Paano pa sa China? Pag sinabi, pupunta sa China, may missionary din pupunta sa China, pumunta ka China, good luck, God bless you. Magbigay ka. Para ka-part ka ng mission niya. Hindi ka naman na pinapupunta eh. Magbigay ka na kahit $2, at least masabi mo sa Panginoon, Panginoon, nagbigay ako, kasali ko dyan, di ba? Naintindihan po natin? So, how about, is the Bible an accurate and reliable source of God's truth? Eh, tao lang naman sumulot niyan eh. Kasabihin ng world, di ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, it was inspired by God. Ang sabi sa John, yung Word at saka ang Diyos, iisa. Kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible, kapag hindi tayo soaked up sa Bible, patay kang bata kapag sumali ka sa game. Lalamunin ka ng buhay nila Eli Soriano, na nila kung sino-sino mga preacher. Maniniwala ka na lang. Para ka natatangay na gano'n, naninihigop kang gano'n. Oh, ano, tama sila, ano. Kasi hindi ka nakababad. Naintindihan po natin? Kapag ang kahoy babad, mahirapan kang paningasin. Do you agree? Apuyan mo man na apuyan, babad sa tubig, hindi magniningas yan. E babad ka sa mundo, nakababad ka sa gaas, ay patay. Pag kasi konting kiss-kiss lang sa'yo. Alright? How about what happens after this life? Ay hindi, merong ano. Mag-reincarnate ka lang, sabi ng mundo. Na magiging ipis ka, magiging daga ka, magiging flower ka in the garden. Diba? Kaya yung mga mga New Age, yung mga iba't ibang mga religion, sinasabi nila, ingatan ang environment. Kasi marami sa mga ninuno natin nasa environment ngayon. My goodness. Ang sabi ng salita ng Diyos, dalawa lang ang pupuntahan mo. Smoking or non-smoking. You have a choice. What is the purpose of our lives? Alright? Anong purpose ng buhay mo? Purpose mo ba para magpayaman? Dati, naintindi ko. Gusto ko pag pumunta ako ng Amerika, bibili ako ng malaking bahay, may swimming pool sa likod. Na hindi ko naman gagamitin. Right? Bibili ako ng maraming kotse na hindi ko rin magagamit. Right? Kasi pagod ako sa katrabaho para bayaran lahat. Yun ang purpose ko sa buhay. Di ba? Ang purpose mo sa buhay is to love God, to have fellowship with Him, enjoy God, enjoy your family, enjoy making disciples, enjoy serving God. Hindi mo na magagawa to sa heaven. Do you honestly agree? Hindi ka na makakapag-disciple doon? Hindi ka na makakapag-share doon? Lahat na save na eh. Alam mo gagawin doon? Ay naku, walang sawang huntahan at kwentuhan. Ang sarap, di ba? Walang sawang feasting. Walang sawang praise and worship. Walang sakit, walang tears, araw-araw masaya. So hindi mo na magagawa 'yan. Di ba? Parang pumunta ka sa squatter, gawin mo na lahat. Magpakaputik ka na, tumulong ka dyan, mapawisan ka na, bumaho ka na, 3 araw kang di maligo, sige. Dahil pagbalik mo naman sa Amerika, mabango ka ulit. Amen? So, ganun din yung picture. Parang heaven yung Amerika. No? So, we must be firm. So, paano tayo magiging soaked up?
Paano tayo magiging babad, no? Do not forget to read your Bible every day. Right? No, pwede kayong makinig sa Bible, pwede kayong bumasa sa Bible ngayon. Ang daming ways and means to read the Bible. Right? Kung saan kayo kampante. Sabi ni Sister Bay, okay daw siya na habang binabasa niya, nagsasalita yung binabasa niya. Maganda daw yung learning niya daw. So kung doon kayo kampante, go ahead. Right? Kung meron naman sa inyo, bago matulog, doon kayo nagbabasa, yun ang pampatulog nyo, go ahead. Okay, makinig kayo ng podcast, matin kayo ng life group, matin kayo ng service, makinig kayo ng sermon. Naglumago ako, naalala ko, sa kakapakinig. Kasi faith will be developed sa pag-hear ng salita ng Diyos. If you want to win at making disciples, you must understand the game. So, build your worldview around God's Word. Right? So, dun nyo lang siya mapapanalo. Knowing the Bible is like knowing the rules as well as the playbook. Each player needs help to learn how to use these tools in discipleship. Okay? So, kagaya nung kung meron naman sa inyo na old school na gusto niyo yung binabasa, no, you can use that text. No? Kung gusto niyo naman, may YouVersion ngayon. No, doon sa app, no, madaming gumagamit nun. Tayo, ginagamit natin, officially sa ating church ay ESV, no? English Standard Version. Number 3, last but not the least, avoiding dependence on a formal classroom. No, ano ibig sabihin nito? An effective disciple maker knows how to take discipleship from theory to practice. Right? Hindi lang puro theory. Right? From the classroom to the living room. Alright? So, dito nag-aaral tayo kasi ang expectation ng Panginoon is after knowing yung rules ng game, we will play the game. Okay? Madami na yung mga Christian naging spiritual obese. Alam nila yung game. Kinig sila ng kinig, nood sila ng nood. Di ba? Pero, masaya lang silang ganun. Hindi sila nagalaw. Okay? So, they are not part of the game. Alright? So, when disciple making is reduced to program, people often fail to connect it to a lifestyle. Yun yung problema. Alright? Ang nasa isip natin, program. Hindi lifestyle. Discipleship is a lifestyle. Alright? Dapat nasa isip mo, paano ba ako makakapag-disciple dito? Alright? Nung kainitan ko, yung bang may time kasi na parang masyado ka maalab sa Diyos. Ano yan? Bumili pa akong taxi nun eh. Para makapag-share lang sa pasero. Dati kasi, from work to sa bahay, nagta-taxi ako. So, ginagawa ko, yung siguro 1 hour, 45 minutes to 1 hour na travel na yon, magsishare ako dun sa taxi driver. Sabi ko, pero iisa lang to eh. So, bumili ako ng taxi. Nag-taxi ako para madami akong masisharean na ano. So, gano'n, no? Gumawa pa ako ng letter nun. Talagang personal letter kung paano niya makikilala si Kristo. Di ba? Tapos nilagay ko pa yung address ng church namin. No? Ganun ako kabaliw nun eh. Yung borderline na yung baliw ka na, at saka talagang game na game ka doon sa discipleship, doon sa ano ni Lord, no? Tapos binibigay ko pa yun sa ano, tapos nakaano pa ako, nasa 702 DCAS, doon ako lagi nakatune in, para naririnig na Christian ano yun, di ba? So like, nakikinig ako doon sa mga tape, mga preaching tape nila Ed Lapis, mga preaching tape nila Proceso Marcelo. So, para yung captured market siya, hindi siya makatakbo eh. Di ba? Nandun lang siya sa loob ng taxi, di ba? So, yun yung ano, yun yung lifestyle. Alright? Hindi yun yung theory. Kasi madami namumuti yung buhok, di ba? Nagkaroon na ng bachelor, masteral, doctorate. Puro theory yun. Unless hindi mo siya dalhin sa lifestyle, baliwala lahat yun. Hindi ang purpose ng Diyos, mag-aral ka at gamitin mo yung pag-aaral mo. Do you agree? So lahat kayo, halos lahat kayo, di ba, nakapag-aral, di ba? Lahat kayo pala nakapag-aral, sorry. Pero isipin nyo, pag hindi mo ginamit yung pinag-aralan mo, sayang. Right? When a disciple making is reduced to a program, people often fail to connect it to lifestyle. No? Ano ibig sabihin? People can be conditioned
to follow a list or a lesson plan. Alright, so yun na yun. Alam mo yun, parang nakasalalay tayo sa sasabihin ni pastor sa linggo. Okay? Yung buhay natin. No? Therefore, missing the relationships and dynamics of what it means to grow disciples. So, ang intention natin is that mag-grow ako, depende sa sasabihin ng pastor namin. No. Mag-grow ka dahil sa part yun. Sa sinabi ng pastor, pagka-linggo, kapag life group. No? Pero, no, you must, alam mo yun, parang one time, nagkaroon kami ng boys night out. After ng boys night out, ang topic ng boys night out ay loving my wife. Naalala niyo yun, di ba? Tapos sabi namin, so ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, una, kanya-kanyang hinanaing sa asawa. Asawa ko, ganito ganyan. Tapos nung sinabi, ito yung salita ng Diyos, parang, oo nga, na dapat mahalin yung asawa. So, na-realize sila, mahalin ng asawa. So, nagkaroon kami ng idea, sige, pakita natin ang pagmamahal sa asawa. Bukas, paggising niya, pagtimpla niya ng kape. Yun ang lifestyle. Naka natin? Kasi baliwala kung pinag-usapan lang natin, pero hindi nyo naman ginawa. Kaya kinabukasan, lahat ng mga kalalaki dito, nagtimpla ng kape. Pagdating dito sa church, nag-usap yung mga asawa, pinagtimpla ka rin ba na asawa mo ng kape? Sabi niya, dapat madalas-dalas yung boys night out there. So that is a lifestyle, you see? We often witness this confusion when teaching classes to church leaders, no? During sessions about the process Jesus used for making disciples, we continually field questions about the day-to-day how-tos of making disciples. Ayan, nalito na yung mga tao. You see, the Bible was not given for our information, but for our transformation. Amen? When we challenge the class to give details on discipleship, few of the leaders do more than speculate. No? Few, if any, offer specific, tangible ways of making disciples because of most have never done it. Okay? Sa isang klase, kadalasan, kapag tinanong ng teacher, no, kung paano ginagawa to, kadalasan, alam nila, buo sa kanilang isipan, pero pag tinanong mo, paano to ginagawa, wala silang maisagot kasi hindi nila nagagawa. Alright? When I was in first year high school, 13 years old ako noon, passionate akong matutong mag-drive. So gusto ko, alam niyo ginagawa ko? From school, sumasakay ako intentionally sa harapan, sa jeep. Tapos nakatingin ako palagi sa driver kung paano niya ginagawa. So ganun ako ka-passionate talaga, no? Gusto ko matuto kung paano. Okay, so pagka niya yung clutch, nililipat niya yung gear. So ganun pala yun, di ba? So sa isip ko, sa araw-araw kong pagsakay, buo sa isip ko kung paano gagawin. Pero pag pinag-drive ako, hindi ako makapag-drive. Pero alam kong gagawin. Mula kung paano painitin yung jeep, di ba? Alam mo yung jeep, pinapainit pa yan bago Meron pang heater yan na hanggang sa pagtulak, kung paano kakadyotin, pagtulak, lalagay segunda, paano, lahat alam ko yon sa isip ko. Pero hindi ko siya magagawa. Kadalasan, madaming Kristiyano, alam nila kung paano mag-disciple. Pero hindi nila alam kung paano gawin. Dahil they don't have the courage to start. Amen? Ang panawagan ng Diyos, huwag mong patagalin dahil sa maikli lang ang buhay. Do you agree? Do not waste your time to people na ayaw magpa-disciple. I-pour out mo yung time doon sa mga tao na gusto magpa-disciple. Do you agree? Alam nyo, kaya nga laging challenge ko, nung last Thursday, meron ako ditong kina-counsela na mag-asawa. Sabi ko sa kanila, 2 bagay lang hilingin ko sa inyo. After this, make disciples. Yung effort, nakita nyo, sabi niyo, salamat pastor, napapagod ka, pupunta ka dito, kasi ganyan, binibigyan ko ng time. No. Huwag niyo akong bayaran. Huwag niyo ibalik sa akin. Ang gusto ko, ibalik niyo sa iba na mag-asawa. Etong material na to, gamitin niyo sa kanila. Lahat na natutunan niyo, ituro niyo sa kanila. Dahil yun na ang gusto ng Diyos. Alright? Yun lang ang inihiling ko sa inyo. Manganak kayo. Make disciples. Alright? They have only attended a class, no, or followed the curriculum. Yun ang kadalasan na nangyayari sa maraming Kristiyano na umattend lamang ng life group, umattend lamang ng church, no. Kadalasan ng tao kapag umaattend ng mga Bible studies o ng church, mataas ang percentage
dahil may problema. Alam niyo ba yun? Aba, minahirapan ka mag-imbita. Hintayin mo magka-problema, di mo imbitay, pupunta ng church. Do you agree? Kasi they need the Lord, right? They need prayers. So they will go to the hospital. Pag ikaw may sakit, di ba? Punta ka hospital. Right? So pupunta siya ng church. Pagpunta niya ng church, ang problema, no? A lot of people, ang life group or Bible studies on church, ginagawa nilang therapeutical session. Do you agree? That they pour out, they vent out their problems and everything. No? That's good. Kasama yun. Part yun sa ministering natin. But the problem is, if it will stay that way, it will not grow. Do you agree? So, dapat, yung mga tao na yun, ma-convert from being dapat yung therapy sessions may katapusan. From being a therapy patient to being a therapist. Do you agree? Someday, sila na yung magte-therapy. Okay? Pero pag the whole time, sila yung laging tinetherapy mo, my goodness, asabi sa iyo ng Panginoon, pagpaga mo ng tsinelas yan. Di ba? Dahil, mauubos ang buhay mo sa taong purte, alam mo yun, therapy kayo. Yan pa rin problema mo. 50 years na tayo nandito, yan pa rin problema mo. Hindi ka na umahon. Di ba? Di ba? Yan pa rin ang problema mo. So, dapat, yung tao na convert lumalago. Alright? So, most confess that they have only attended the class or follow the curriculum. No? They knew the theory of the game but had no plan to intentionally make disciples. Now, most confess that they have never been discipled. Kapag hindi sila na-disciple, sino may kasalanan? Kapag hindi sila na-disciple, sino may kasalanan? Yung coach, yung katabi mo. Ikaw at ako. Hindi nila kasalanan yun. Nasa dugo, yung dugo nila nasa kamay natin. Alam nyo, nung college, naasar ako sa ibang professor ko nun eh. Ayun, bakit? Kasi pupunta sila sa classroom namin. Ang tataas ng noo. Diba? Sabihin nila. The whole time, mauubos yung oras namin na I'm working at, nag-work kasi ako sa San Miguel Corporation. Tapos, nag-travel nga kami sa Europe eh. The whole time, yun ang pinag-usapan namin. Yung kanilang kagalingan. Wala silang tinuturo sa amin kung hindi magaling sila. Tapos, nabasa niyo ba yung chapter 1 to 8? Okay, let's have a quiz. My goodness, wala ka naman tinuro eh. Tapos, let's have a quiz. Anong klaseng coach ka? Tapos, ipagyayabang sa faculty, ang bobobo ng mga estudyante ko, hindi sila makalibel sa teacher nilang matalino. Sa totoo lang, para sa akin, hindi yun ang magaling na teacher. No? Napag-usapan, Teacher's Appreciation Week. Ang magaling na teacher, yung isang mahirap at komplikado na bagay, na theory, na intindihan ng estudyante, tapos na-i-apply sa buhay. At nagbago. Nagbago ang buhay. Sorry. Nagbago yung buhay. Do you agree? No? Yung mga Pharisees and Sadducees, di ba? Parang, paano ba namin maintindihan? Sige, sunod na lang tayo sa 666 laws. Pero si Kristo, pagbaba, eto lang, love your God and love your neighbor. Ganun kasimple. Ipakita ang pagmamahal, manggamot, magpakain. Ganun lang. Ganun kasimple. Pinasimplify. No? Kaya naintindihan ng marami. Yung buhay mo ba, pag nakikita ng maraming tao, komplikado ba o madaling intindihin? Right? So, dapat ganun. Ganun kagaya ni Kristo. No? In Luke 6:39 to 40, he also told them a parable. No? Can a blind man lead a blind man? Gandang tanong, di ba? Will they not both fall into a pit? A disciple is not a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Kaya ako pinangako, sabi ko, someday gusto kong magturo sa college. Gusto kong i-redeem at ituro yung tama, kahit general psychology lang ng tama para sa mga first year freshman. Para, alam mo yun, hindi yung magyabang lang ng magyabang sa mga estudyante na nag-doctorate siya sa ganito, sa ganyan. Na pagod siya kasi nag-work pa siya sa ganito, sa ganyan. Sabi ko, sayang yung panahon ko dito. Sayang yung binabayad ng nanay ko dito sa universidad na to. Alright? So, dapat ganun eh. Dapat, ano ba yung mapapala namin? Kasi pumunta kami dito. Diba?
Ano mapapala namin? At paano namin ipamumuhay ito? Kasi, can a blind man lead a blind man? When the blind leadeth the blind, right? Kung ikaw, hindi mo alam ang salita ng Diyos, paano mo ililid yung tao? Paano ka magko-coach kung ikaw mismo bulag? Di ba? Sabi nga when the blind leads the blind, umalis ka sa tabi. Tumabi ka na dahil tatamaan ka. Right? Para silang bulag. Okay. A discipleship, as we end, is not a program. It's a process. Right? Discipleship is not a curriculum. It's a lifestyle. Right? Sabi, ang panawagan ng Panginoon ngayon, we need to join the old school, new trend. No? So let's have a review. Number 1, we talked about Jesus' example calls us to be intentional leaders who understand the game. Ngayon ba? Naintindihan niyo na yung game? Right? In discipleship, understanding the game means understanding the spiritual battle. Remember? Helmets of salvation, breastplate of righteousness, blah, blah, blah. Maintaining a biblical worldview. Iba yung biblical view mo sa worldview. At number 3, avoiding an over-dependence on classroom settings like this. This is not Christianity. This is part of Christianity. Pero I tell you the truth, mali ang pagkakaintindi ng iba. Ay, makasimba lang ako sa Merkules ngayon Biyernes ngayon makasimba ako kasi Kristiyano ako. No, that's not only Christianity. Ang Christianity pinamumuhay. It's a lifestyle. Nakikita sa salita, sa gawa, no? Sa ating isipan. Nakikita ng Panginoon. Amen? Now, as we end, no, let us all rise and let us pray. I'd like to share yung share ni Pastor Dondi dun sa church minsan, sa New Hope. Ang sabi niya, do not forget to bring your bells. No? Kampana. Parang yung kampana. Bells. Ang ibig sabihin, in discipleship, you need to bless people. Kamadamot. You need to bless people. Kasi si Jesus binless ka. No? Do not eat the person. You dine with the person. Di ba? Ayayin mo kumain. Lalo na Pilipino, hilig kumain yan to connect. Right? Connect ka sa kanya. Listen to the person. Also, magugulat ka, you are there for the person to learn, pero you will also learn. No? And remember that you are being sent. You are being sent by God. No? As we end, let us make this as a prayer for our hearts. Let us sing this song. No? Sabi kanina, bring me rain, Lord. No? Ano ba naman yung konting ulan? Diba? Para sa Panginoon, awitin natin ang awit na to as a prayer for our hearts. Holy, holy, holy. Let us declare His holiness today. You are holy, holy, holy. Is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. He is the way, the truth, and the life. Let us declare His holiness today. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Is the Lord God Almighty.
are holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. Thank you, Lord God, for your holiness. Thank you for calling us, Lord God, to leave our comfort zone, to be intentional and to know the game, to imitate you, Lord God, and to be part of the game. Thank you, Lord God, for calling us to be coaches, just like you. You were a coach to us. Just like you are still a coach to us. Just like you will be forever our coach, Lord God. We will get, Lord, we will never ever repay you sa ginawa mo sa amin, to saving us, changing us, but we can do something for you, and that is to coach others, Lord God, to be a spiritual parent, to make disciples, to make one-to-one personal training to a person. Just one person, just one soul, Lord God, will be enough to please you, to love you. Kaysa sa wala, Panginoon, just one. And you, if you are calling us to be to disciple 2, if you are calling us to disciple 12, Lord, so be it. So be it, Lord God. Thank you for the calling, Lord God. Thank you for that rain that will remind us that we need you, that we love you, and everything we do is for you. We thank you, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen.